Ikaw lang naisip kong maaaring tumulong sa akin, Maya. Panimula ni James. Noong isang araw, kinausap ako ng lawyer ng lolo ko tungkol sa will and testament nito nung isang taon nang pumanaw siya. May problema ba, sir, sa will and testament? Tanong ni Maya na tumingin sa kulay berde nitong mga mata. Hindi may bibigay ang mana sa akin at ang posisyon ng company ko ay mawawala if I don't marry within this month. Gusto niyo pong maghanap ako ng bride para sa'yo? Tanong ni Maya. Umiling si James. Ano pong gagawin ko, sir? I want you to be my substitute bride sa peking kasal na ito. Sagot ni James na ikinaawang ng labi ni Maya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bali-balita sa newspaper pati sa online news and social media ang nalalapit na kasal ni James Whitman sa 5 taon nitong girlfriend na isang sikat na actress na si Amanda Collins. Lalo pang lalaki mayaman na CEO ng Olson's Holdings na pagmamayari ng kanilang pamilya. Kilalang tao sa lipunan, hindi lang ang pamilya niya dahil sa pagiging isang philanthropic niya, especially sa education kung saan nagpapatayo siya ng foundation na nagbibigay ng scholarship sa mga mag-aaral. Sa balitang inilahad noong isang araw ay maraming nag-aabang sa sinasabing kasal lalo ng mga personalidad at mga kilalang tao sa elite. Samantalang si James ay excited sa magaganap, lalo pa hindi niya inaasahan na sasagutin siya ng oo ng pinakamamahal niyang babae nang nag-propose siya noong 5 buwan na ang nakalipas. Sa loob ng kanyang office ay kasama niyang kaibigan si Grayson Del Avero at Alexandro Eldevar. Hindi niya expected na dadalaw ang dalawa sa araw na iyon. Pero ang kilalang taong matalik niyang mga kaibigan, si Grayson na founder ng Hexley Tech, samantalang director ng Eldevar Enterprises, si Alexandro na isa ding sikat na soccer player noon. Ready ka na ba talaga sa panibagong chapter ng buhay mo? Tanong ni Alexandro habang pinaikot-ikot ang basong may laman ng ram sa kamay. Sumalin si James ng ram sa glass pagkaupo niya sa couch kaharap ang dalawang kaibigan. Pinakansel niyang meeting sa araw na iyon ng sekretary niyang si Maya. I'm sure, Ander, hindi tulad mo na walang balak sa relasyon kung hindi mo babae. Nakangising komento ni James na pinaikutan lamang ng mata ni Alexandro. Tumawa si Grayson na sabing kay Alexandro, iba to din sa'yo pabalik, bro. Shut up, Gray. Naiinis na sabi ni Alexandro na ngumingisi. I was not expecting na ikakasal na talaga itong kaibigan natin. Oo nga, parang kailan lang. Naiwika ni Grayson. Nag-uusap ang dalawa na tila ba wala si James sa mga oras na roon. Dapat masaya kayo sa akin. Pakiramdam ko ay ayaw niya ako magpakasal. Pabiro ni James at sumimsim ng alak. Paliwanag ni Grayson. Hindi sa ayaw namin. Baka lang sobrang nagmamadali ka. Ayaw namin sa araw na kasal mo. You will realize na hindi ka pala talaga handa. Natawa si James na narinig mula sa kaibigan. I am ready. Matagal ko nang pinag-iisipan niyon. I want to marry Amanda. She's the woman for me. I love her, and I want to spend my life with her. Alexandro shivered. Shh, love. Ayoko sa bagay na iyan. Hindi ka pa kasi nagmahal, Ander. James pointed out, and Alexandra just grimaced. Wala akong balak sumubok sa bagay na iyan, but I'm happy for you, man. Nakangiting wika nito. I am wishing the best for your new chapter in life, James. Ani Grayson na inubos ang laman ng glass nito. Mukhang sigurado ka na talaga at hindi namin mababago ang isip mo. Sumingkit ang mata ni James sa narinig at matalim na tiningnan ng kaibigan na wala ning isang relasyon sa tanang buhay. Kaya pala kayo nandito sa bagay na iyon. Seryosong boses na sabi ni James. Gusto niyong maging single ako, kagaya niyo sa boring yung buhay. Natawa ang dalawa niyang kaibigan na ikinangisi naman ni James. Kapag talaga in love, naiba ang view sa life. Sabi ni Grayson. Sinang-ayunan naman ni Alexandro. Oo, simula naging sila ni Amanda. Sa bagay, sino hindi mafufall kay Amanda? Napakaganda, mabait, plus napakagaling na actress.
I don't have Amanda because of that. I love her, who and what she is. Pagtatama ni James nang ngumiti ng malapad. Kapag kayo nagmahal, maintindihan niyo iyon. Inilapag na Alexandro ang glass sa mesa sabay sabing, hindi para sa akin ang bagay na yun. Nasaan ang sekretary mo? Off-limit siya. Alam ko yung kalokohan mo, Alexandro. Just look to other woman, not her. She doesn't deserve like you. Kung paano mo treated your woman, sabi ni James sa malamig na tono. Grayson chuckled at hinapik ang balikat ni Alexandro na namumula ang mukha sa inis. Okay lang yan, bro. Huwag kasi maghanap dito. Protective lang yun si James against sa kagaya mo. Alexandro shrugged his shoulders. Shut up, Gray. Nangiinis ka lalo eh. Wika ni Alexandro at parehang tumawa si Grayson at James. Nagbibiro lang ako, man. Dahilan ni Alexandro at naiinis sa tawa ng dalawa. Nang umalis ang kaibigan ni James at tinawagan niya ang kanyang fiancé. Hindi sinagot ni Amanda ang tawag niya, kaya nagtataka siya kung bakit. Tinawagan niya ulit ito, ngunit ganun pa rin. May lead sila maya-maya. Hindi niya alam kung pupunta ba si Amanda sa office niya o susunduin ba niya ito sa penthouse. Walang work ang fiancé niya ngayon hanggang matapos ang kasal at honeymoon nila. Bumukas ang pinto ng office at pumasok si Maya na may hawak na 5 documents. Pansin niyang malalim na iniisip ng kanyang boss habang nakatitig sa phone. Sir, eto na po ang documents na hinihingi niyo. Sabi ni Maya pagkalapit sa desk nito. Hindi siya tiningnan ni James at sabi lang nito sa kanya. Pakilagay lang dyan. At tawagan mo si Amanda. Sabihin mo sa akin kung sumagot ba siya. Tumango si Maya at lumabas na sa office. Umupo siya sa desk niya at dinayal ang number ng babae sa telepono. Ilang ring bago sinagot ang tawag. Hello? Sabi ng unfamiliar boses ng babae sa kabilang linya. Hello, this is Maya Tangod of Olson Holdings. Am I asking to Amanda Collins? Tanong niya. Oh, may hesitation sa boses ng babae. Wala dito si Amanda. Kaibigan niya ako, si Lily. Bakit? Nasaan po ba siya, ma'am? Tanong niya. Umalis siya kanina kasamang 2 niyang cousin pero sasabihin ko mamaya na tumawag kayo pagka-uwi niya. Sabi ng babae. That would be lovely. Thank you for your time. Goodbye. Binaba ni Maya ang phone at tumayo siya sa pagkakaupo. Pumasok siya sa pintuan adjacent to her boss office. Nadatnan niyang tahimik na nakaupo ang lalaki na nakatingin sa phone. Pagkalapit ni Maya ay napadako ang tingin nito sa kanya. Sir, ang iyong fiancé po ay wala sa penthouse nito. Ang sumagot sa tawag ay kaibigan niyang si Lily. Sabi niya ay umalis ang fiancé niyo kasamang 2 pinsan. Sabi ni Maya na tumingin sa kulay malalim na green nitong mga mata na nagdadagdag ng isa pang apil nito. Tumango si James sa narinig. Wala po ba kayong kailangan? Tanong ni Maya. Wala na. Sagot ni James sa kanya. Okay sir. Wika ni Maya at bumalik na sa kanyang desk. Matagal na siyang sekretary ng lalaki. Sa 1 taong ngayon ay 7 taon niya na bilang sekretary nito. Siyang nagmamanage ng hectic schedule nito. Arranging meetings, appointment, travel plans, at mga bagay to ensure that her boss had a smooth life na makakapag-focus ito sa company. Sa lahat ng bagay sa likod ni James ay siyang gumagawa. At wala na nga siyang oras sa personal life niya. Mabait at maintindihin ang lalaki kaya naging loyal siya dito. At nagtagal siya kahit perfectionist ito pagdating sa trabaho. Isa din siya sa excited na ikakasal ng kanyang boss. Siya nang nag-organize sa mga dapat kailangan para sa kasal upang hindi na problema ang kanyang boss. Kahit pagod siya araw-araw ay, yun ang parte ng buhay niya, to make everything organized and well prepared para sa kanyang amo. Inayos niya ang eyeglasses at kinuha ang files na naglalaman ng documents na dapat niya i-sort out at matapos ngayong araw. Since James canceled his meeting today, makakauwi siya ng maaga at makapagluto ng pagkain. Balak niyang humingi ng 2 days leave during sa honeymoon ng kanyang boss. Dahil iyon ang araw na graduate ng kapatid niyang si Beatrice sa architecture. May ngiti sa labi ni Maya habang nilalagay ang documents sa kabilang file organizer. Hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang pamilya sa loob ng 7 taon. Nang dumating ang araw ng kasal, ito live broadcast sa social media at pati sa news ay iyon ang balita. Sa malaking simbahan, nakaupo ang mga imbitado sa kasal
Suot ang maingranding kasautan. Kasama na ron ang pamilya ni James na nasa mukha ang katuwaan sa nagaganap. Naroon din ang pamilya ni Amanda na tila ba'y hindi sila excited. Ingrande ang kasal dahil maraming sikat at kilalang personalidad ang naroroon. Sa labas ay mga reporters at mga taong nag-aabang sa nangyayari. Nakatayo si James sa may altar kasamang pare. He was even more handsome, donning in a groomed suit. Medyo kinakabahan si James sa mga oras na iyon. Nang magsimulang kumantang singer, bumukas ang pintuan ng simbahan at pumasok mula roon ng mga bridesmaids suot ang dark green gowns na mismo si Amanda ang nag-design. At sa hulihan ay si Amanda, suot ang puting eleganteng bridal gown, making her look stunning and gorgeous. Nakangiti si James nang makita ang babaeng mahal na lumalakad sa aisle. Pero napansin niya na hindi nakangiti si Amanda at mahigpit ang hawak sa white tulips. Bigla lamang huminto si Amanda. Tumingin kay James na nasa mga mata ang pagdadalawang isip. Naguguluhan ang lahat sa ginawa ni Amanda, pati si James. "I am sorry, James." Naiiyak na sabi ni Amanda at bigla na lamang siyang tumakbo paalis sa simbahan na ikinagulat ng lahat. Samantalang si James ay natulalang habang pinoproseso ang nangyari. His bride ran away. Ang balitang James Whitman bride ran away from the wedding. Ang laman pati sa social media, kasama ng gulat ng reaksyon ng mukha ni James na nakatayo sa simbahan. Hindi matanggap ni James ang nangyari at ang katotohanan na iniwan siya ng babaeng mahal niya sa araw ng kasal. Nawasak ang kanyang puso nang tumawag si Amanda na humihingi ng sorry sa ginawa na hindi nito kaya magpakasal sa kanya dahil hindi pa siya handa. Nakatitig lang si James sa kawalan habang nilalagok ang alak. Nasa loob siya ng kanyang kwarto, nagkulong. Nilulunod ang sarili sa alak habang nag-uunahang lumandas ang luha sa kanyang mga mata. 2 buwan nang dumaan at hindi pa rin bumabalik sa trabaho si James. Nag-aalala na si Maya kung maayos lang ba ang boss niya. Naawa siya nang malaman sa news ang ginawa ng kanyang fiancé. Halos lahat ng empleyado sa kumpanya ay nagulat sa nangyari at maraming galit sa ginawa ng babae. Isa pa, James didn't deserve such humiliation. Ang managing director mo nang pumalit sa mga ilang gawain ng kanyang boss, maliban sa contracts at other documents na needed approval ni James. Tumayo sa pagkakaupo sa desk si Maya at pumasok sa office ng kanyang boss. Inilagay niyang documents roon na nakafile pa. "Kailan kaya babalik si Sir? Sana'y okay na siya." Bulog niya sa sarili at tumalikod upang umalis. Ngunit nagulat siya sandali nang makita si James. Napapasok sa pintuan. Pansin niyang nangangayat ito at medyo may kabaan ng itim nitong buhok. His beard was thickened for not shaving for days. "Sir, buti at pumasok na kayo," tuwang sabi ni Maya. "Kailangan nating mag-usap, Maya." Seryosong boses ni James. Kilala niyang lalaki na kapag ganun ang boses nito ay nangangahulugang sobrang importante ang bagay na sasabihin nito na gagawin niya. "Ano pa yun, sir?" tanong ni Maya. James motioned her na umupo sa upuan sa table nito, kaya umupo si Maya. Kapag kuway, umupo ito sa swivel chair. Malalim ang iniisip ng lalaki na ang 2 kamay ay nakapatong sa mesa na magkasaklop. Bumuntong huminga si James, samantalang medyo kinakabahan si Maya na hindi niya maipaliwanag ang hinintay na sasabihin nito. "Ikaw lang naisip ko na maaaring tumulong sa akin, Maya." Panimula ni James. Noong isang araw, kinausap ako ng lawyer ng lolo ko tungkol sa will and testament nitong 1 taon nang pumanaw siya. "May problema ba, sir, sa will and testament?" Tanong ni Maya na tumingin sa kulay berde nitong mga mata. "Hindi maibibigay ang mana sa akin at ang posisyon ng kumpanya ko ay mawawala if I don't marry within this month. Gusto niyo maghanap ako ng bride para sa'yo?" Tanong ni Maya. Tumikim si James. "Ano pong gagawin ko, sir?" "I want you to be my substitute bride sa peking kasal na ito." Sagot ni James na ikinaawang ng labi ni Maya. "Ikaw lang taong makaasahan ko, Maya. Natutulong sa akin. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita sa gagawin mo." Dagdag ni James na naroon ng boses na pakiusap. Naawa si Maya sa kalagayan ng kanyang boss, lalo pa sa nangyari sa kasal nito, na alam niyang sobrang nasaktan ang lalaki. Ayaw niyang madagdagan pang disappointment nito. "Papayag po ako, sir. Iyon lang po bang gagawin ko?" Tanong ni Maya at umayos ng upo. "May gagawin ka pa. Within 100 days, we need to convince the lawyer that we are a real couple.
And our marriage is real. Hindi lang lawyer, but my family. And the people around us. Sagot ni James. Once nakuha ko ng mana, pagkatapos ng we acted sa 6 months ay, may annulment na magaganap. Doon matatapos ang pagtulong mo sa akin, Maya. With an explanation that we didn't love each other anymore. Okay, sir. Gagawin ko pang lahat upang maging successful po ito. Nasa boses ni Maya ang determinasyon. Ngumiti si James na sabing, Thank you for doing this, Maya. Walang anuman, sir. Kailan pong gaganapin ang peking kasal? Next week. Kailangan muna natin magplano sa bagay na ito. Nasa pagitan lang natin ito, Maya. Naiintindihan mo ba? Walang makakaalam sa gagawin natin. Bili ni James. Takot siya na kapag may makakaalam sa gagawin nila ay mawawala ang mana niya at ang posisyon niya sa company. Dalawang bagay na mahalaga sa kanya. Tumango si Maya. Mabuti. Simula sa araw na ito ay hindi ka na magiging sekretary ko. Si William nang papalit sa'yo. At magpapalabas tayo ng rumors na matagal na tayong may relasyon. And by next week, we will confirm it sa wedding announcement natin. Dagdag ni James. Okay, sir. Ang balitang umalis si Maya Allison sa holdings ay naging topic sa loob ng company. Walang nakakaalam kung bakit. James paid one of his men, Dominic, to spread the rumors na nakita nitong magkasamang boss nila at si Maya sa isang restaurant kasama ng proof ng mga ito. Hindi makapaniwalang mga empleyado, pati ang mga stockholders at board of directors. Isa sa board of directors ay kinausap si James sa loob ng office niya. Whitman, totoo bang balita? Kayo ni Miss Tagon? Kailan pa? Saan mo narinig ang balitang iyan? Tanong ni James na umaktong walang alam. Narinig namin sa empleyado. Isa ba yan sa dahilan na pinatanggal mo siya upang itago inyong relasyon? James hissed. Sino bang baliw na nagsabi niyan? Biglang pinakita ni Alan ang malitrato kay James na nagulat. Paano? James trailed off and his face turned problematic. Sa reaction mo, Whitman ay totoo nga. Kaya ba hindi nagtuloy si Amanda dahil nito? Usisa ni Alan. Bumuntong huminga ng mabigat si James at sabing, No. Bago pa lang relasyon namin ni Maya. Pagkatapos ng ginawa ni Amanda, narealize ko ang matagal ko nang nararamdaman kay Maya. Mahal mo siya kay Amanda? Tanong ni Alan na mahirap paniwalaan ang sinabi ni James dahil hindi nila nakikita ang dalawa na may relasyon. Sapagkat ang nakikita nila ay purely trabaho lang ang dalawa. Tumango si James. Masaya nga ako na ginawa yun ni Amanda upang matauhan ako na hindi siya palang babaeng mahal ko. You know, love moves in a mysterious way. Bumuntong huminga sa Alan at tumango. In that, Whitman. Sa nalaman ni Alan ay sinabi nito iyan sa mga kasamahan. Hanggang naging balita yan sa social media outlet. Halos hindi makapaniwalang lahat sa nalamang balita. Pati ang pinsan ni Maya na si Elizabeth ay napasigaw sa gulat nang mabasa nitong isang news article kasamang larawan ni Maya at James na nasa isang restaurant. Palabas sa bathroom si Maya na nakasuot ng bathrobe. Lumapit ang kanyang pinsan at sabing, Be, totoo ba ito? Pinakita nitong article news sa cellphone nito. Hindi yun inaasahan ni Maya na ganun kabilis. 2 araw lang nakalilipas. Napangiti siya na ang kanilang plano ay nag-work. Be, totoo ba? Bakit nakangiti ka lang dyan? Pinalik ni Maya ang phone sa kaibigan at sabing, Oo. What? Kumakasigaw ka naman, Eliza. Nakakabingi. Reklamo ni Maya at tagtungo sa kanyang kwarto. Pumunta ka ba dito para ipakita yan sa akin? Akala ko ba wala kang gusto sa boss mo? Bakit nag-deny ka pa sa akin? Sabi ko na nga meron. Wika niya na sumunod sa kanya. Matagal na kayo? Ilang buwan? Ilang taon? Hanggang pagbibihis ko? Susundan mo pa rin ako? Baling na tanong niya sa pinsan na umupo sa kanyang double-sized bed. Hindi ako alis kapag hindi mo sinasagot ang tanong ko. Sabi ni Elizabeth na humalukip-kip. Bumuntong huminga si Maya. 2 buwan pa lang kami ni James. Pero wala naman kaming balak maging official sa ngayon. Paliwanag ni Maya na ayon sa plano. Pero hindi ko talaga aasahan na may makakaalam sa tago naming relasyon. Eliza pouted. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lahat na lang ba ng private life ko sasabihin ko sa'yo? Kilala na kita, chismosa ka kaya sasabihin mo yan sa kilala mo, pati sa mga magulang at kapatid ko. Dahilan ni Maya. Teka, alam na ba ito ng mga magulang mo? Ito bang dahilan bakit nag-resign ka? Sumagot naman si Maya.
Hindi pa alam ng magulang ko. Oo, kasi iyon ang nakakabuti. Baka atakihin ng mga magulang mo kapag nalaman ito. Naiiling na sabi ni Elizabeth at tumayo sa kinaupuan. Kita kong daming negative comments sa article tungkol sa'yo. I bet, mga fans sa iyo ni Amanda. Mga agaw ka raw, ahas. Kaya nasira ang relasyon ng dalawa dahil sa'yo. Akala kasi nila na matagal ng relasyon nyo. Hayaan mo sila. They can say anything. Walang ganang sabi ni Maya. Magbibihis na ako kaya lumabas ka na sa kwarto. May lakad ka ba? Ngumisi si Eliza. May date kayo ng gwapo mong boss? Boyfriend mo na pala. Hindi, dito lang ako sa apartment. May mga reporter sa labas panigurado. Sagot ni Maya. Lumabas naman si Elizabeth at tumingin sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Tama ka nga Maya, madami sila. Paano ka makakalabas nito? Sa mga lumipas na araw ay palaging laman sina James at Maya sa mga balita online na magkasama. Samantalang si Amanda ay hindi makapaniwala na kaagad siyang pinalitan ng lalaki na tila sampali yun sa kanya. Naiinis si Amanda sa tuwing nakikita ang balita sa dalawa. She crumpled the newspaper and threw it away sa basurahan. Alam niyang ginagawa yun ni James upang pasilosin siya. She scoffed, sneering as she stared outside the window of her penthouse. Yun ay iniregalo ni James sa kanya. 2 taon nang nakalipas. Seeing James with other woman ay naiinis siya. Dahil mahal pa rin niyang lalaki. It was just, she was not ready to settle down, but James didn't understand that. Mabigat ang kanyang pagbuntong hininga. At makalipas ang ilang segundo ay ngumiti siya. James, akala mo ikaw lang? Alam ko na ginagawa mo ito upang bumalik ako. But I want you the one wanting me more to come back again in your life. Pati si Grayson ay hindi makapaniwala sa nababasang news online. Kakauwi niya lang sa 1-month vacation niya kasama ang mga magulang at iyon ang unang nabalitaan niya. Kaagad niyang pinuntahan sa Alexandro sa office nito. Totoo ba? Tanong ni Grayson, kilala niya si James. Hindi ito basta-basta magkakaroon ng relasyon pagkatapos ng nangyari. Mas nagulat si Grayson sa sekretary nito, ang bagong nobya. Ikaw din, hindi makapaniwala. Natatawang ani ni Alexandro. Tinatanong kita, totoo ba? Pag-uulit ni Grayson sa kaibigan. Oo, confirm na nga sa public ang relasyon nila. Kaya pala ganun siya ka-defensive sa kanyang sekretary. Komento ni Alexandro. Mahirap lang kasi paniwalaan. Nasabi ni Grayson, sa totoo ay may balak siyang ligawan si Maya. Sadya lang na busy ang babae sa trabaho nito. Speaking of James, sabi ni Alexandro na tumingin sa papasok na si James. Umuwi ka na pala, Grayson. Bunga ni James sa kaibigan. Kakauwi ko lang, tas nabasa ko ang news tungkol sa inyo ni Maya. Ang hirap paniwalaan. Nasabi ni Grayson. Ganun ba kahirap iyon? Takangiting tanong ni James na umupo sa couch katabi ni Alexandro. Oo, sabay-sabi ng dalawa niyang kaibigan. Bakit ka pala nandito? Tanong ni Alexandro na tumayo. Anyone want some drinks? I'll pass. Tanggi ni James. Gusto ko yung matapang. Seryosong sabi ni Grayson as sumandig sa kinaupuan. Bumalik si Alexandro na may dalang wine at 3 baso. Hindi naman ito matapang bro. Naiinis na po na ni Grayson pero nagsalin sa kopeta nito. Shino here. Wine lang ang nasa pantry. Sagot ni Alexandro as sinalina nito ang baso at binigay kay James. James took it. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Tura ni Alexandro at sinimsim ang wine. Nandito ako upang imbitahin kayo sa kasal ko. Sabi ni James na kinaubo ng dalawa sa gulat. What? Sabay pa nasabi ng kaibigan ni James. Hindi ko pinupubliko ang magiging kasal namin ni Maya bukas. It's a private wedding and I want you to be there as my best man. Sagot ni James. Are you being serious? Hindi pa nga kayo nagtagal ni Maya tas magpapakasal na kayo? Hindi makapaniwala ang sabi ni Grayson at nilagok ng isang beses ang alak. You both love each other, kaya we decided to get married. Bakit pa patatagalin? Kung doon naman ang patutunguhan. Wika ni James. Kinabukasan ay nakahanda na si Maya. Suot ang mamahaling wedding gown na sakto sa sukat. Inalis ang eyeglasses sa kanyang mata at pinalitan niyo ng contact lenses. Nakatitig si Maya sa harap ng body size mirror. Seeing her reflection, hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya ay siya. She was turned into a beautiful woman. At ngayon niya lang nakita ang sariling gumanda ng ganon. Humugot siya ng hininga at tumango. This is it.
Para kay boss gagawin ko ito. Sumakay siya sa sasakyan patungo sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Konti lang ang naimbitahan, mga kapamilya ng lalaki at pamilya ni Maya. Sa totoo ay hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang na ikakasal na siya. Nang sabihin niya iyon noong last week, ay laking gulat ng mga ito at nagmamadaling lumuwas ang mga ito sa syudad. Pagkahinto sa simbahan ay kaagad na binuksan ng wedding coordinator ang pinto ng sasakyan at tinulungan siyang lumabas. You know the drill? When I signal thumbs up, pumasok ka na at maglakad kasama ng mga magulang mo. Sabi nito sa kanya habang papunta sila sa nakasaradong pintuan ng simbahan kung saan naroroon nakatayo ang magulang niya. Ayaw niya sana isali ang pamilya niya sa bagay na ito, ngunit upang maging makatotohanan ni Yunay, kailangang naroroon sila. Noted po. Sagot ni Maya. Niyakap siya ng kanyang ina pagkalapit niya sa magulang niya. Tingnan mong anak natin, Ferdy. Ang ganda niya. Naluluwang sabi ng kanyang ina. Sa totoo ay, sinabi niya dati sa kanyang magulang na wala siyang balak magkaroon ng pamilya na tanggap ng mga ito. Her goal in life was to make her family, to live a comfortable life, at makatulong sa kapwa. Isa na din bakit nagulat ang mga ito noong sinabi niya. Mana sa atin, nakangiting sabi ng kanyang ama at hinalikan siya sa noo. Masaya ako anak, na ikakasal ka na. Sa sinabi ng kanyang amay, nakaramdam ng konsensya si Maya sa mga oras na iyon. Hindi niya akalain na magsisinungaling siya sa mga magulang at sa lahat ng tao. Iyon ang ayaw niya, pero dahil kailangan, isasantabi niya ang bagay na iyon. Masaya ako na nandito kayo at sinuportahan niya ako kahit napakabiglaan na hindi ko man lang nasabi sa inyo ang tungkol sa amin ng boss. Este ni James. Kahit nakakagulat nga'y, naintindihan ka namin. Wika ng ina niya. Biglang nagsimulang wedding march song. The wedding coordinator signaled the two men to open the door. At nag-thumbs up na rin ito kay Maya. Pumasok na si Maya at naglakad na sa aisle kasamang magulang. Sa unahan nakatayo si James na nakangiti. Animo sa mga mata ni Maya ay parang totoong nagaganap na kasal at ngumiti rin siya. Pagkarating sa unahan ay iniwan na siya ng magulang at hinawakan ni James ang kamay niya paakyat sa hagdan. Sa may stage kung saan naroon ang altar kasama ng pari. Tila kay bilis ng pangyayari para kay Maya. At patapos ng kasal, nasa party na sila kung saan halikan siya ni James. Bigla siya nakaramdam ng kaba sa mangyayari. Dahil iyon ang kauna-unahang halik niya at hindi niya naisip na ang kanyang boss ay ang unang hahalik sa kanya. You may kiss the bride. Sabi ng pari. Hinawakan ni James ang kanyang veil at itinaas iyon papunta sa kanyang likuran. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Maya at hindi niya magawang tumingin sa mata nito. Relax. Mabilis lang halik na to. Pampag-aagbulong ni James sa kanya kaya tumango lang si Maya. Nang papalapit ng mukha ni James ay napapikit si Maya at naramdaman niyang malambot na labi nito sa kanya. It was just seconds pero pakiramdam ni Maya ay napakatagal ang pagdampi ng labi nito sa kanya kasama ng kakaibang nararamdaman niya sa mga oras na iyon na hindi niya maipaliwanag. Nagtungo sila sa wedding reception sa isang mamahaling restaurant na pagmamayari ng pamilya ni James. Pansin ni Maya ng kapatid lang ni James ang dumalo sa kasal, na si Stella at ang lawyer na sinasabi ni James na si Vince Monravon. Alam ni Maya na hindi sang-ayon ang magulang ni James na ikasal ang anak nila sa kagaya niya. Pansin ni Maya na may pagdududa ang lawyer na hindi na ito nagtungo sa reception. Pagod na si Maya nang papauwi na sila ni James sa magiging bahay nila. Nakapagpaalam na siya sa kanyang pamilya, sa pinsan niya, at sa magulang ni Elizabeth. At sa mga taong dumalo, masaya siya na naging successful iyon. Sinandig niyang pagod na katawan sa sandalan na kinaupuan. Katabi niya si James na malalim ang iniisip na nakatingin sa labas ng bintana sa kinaupuan nito. Alam ni Maya na pagod din ito, lalo na sa pag-akto sa lahat na nagmamahalan silang dalawa. Sir, uwi muna ako sa apartment ko upang kunin ang mga gamit ko. Sabi ni Maya nang maalala ang mga gamit niya ay nasa apartment niya pa. Hindi nagstay sa apartment ang magulang at dalawa niyang kapatid. Nasabay ito ng kapatid ng mama niya nagstay pansamantala hanggang matapos ang kasal. Bukas ay pupunta sila sa Maldives. Saan ang honeymoon nilang dalawa. Huwag mo na akong tawaging sir, Maya. Just call me by my first name. Baling sabi ni James sa kanya na ngumiti ngunit hindi abot sa mata. Pinakuha ko na sa tauhan kong mga gamit mo kanina. Hindi mo na kailangang kunin pa ang mga ito. Okay sir, Este James. Sabi ni Maya.
Hindi siya sanay na tawagan ang boss niya sa first name nito, kaya naasiwa siya. Masasanay ka rin, sabi ni James at hiningnan ang kanyang phone. Ano na lang po ang gagawin ko, James? Tanong ni Maya. Nakatunga nga lang sa bahay mo? Hintayin matapos ang 6 months? Natatawang ekspresyon ng mukha ng lalaki na dahilan upang mapakunot si Maya kung bakit. May nasabi ba akong nakakatawa? It's that hindi mo mapigilang magsabi ng sir. It's kind of funny but cute. Wika ni James na ikinapula ng mukha ni Maya. Hindi po kasi ako sanay. Paliwanag niya. Ngayon lang siya nagkakamali. I understand. She'll get used to it. Nakangiting sabi ni James sa kanya. Okay lang ba yung pag-akto ko? Hindi naman ba halata na peke? Tanong ni Maya. Nais niya ng feedback galing sa kanyang boss kung may kulang ba siya o dapat gawin. She did a great job. Sagot nito na iniwas ang tingin sa kanya sa harapan. Malapit na tayo. She'll be staying in the room next to the master bedroom. Kapag may dumalaw o nandun ang pamilya ko, she need to use the master bedroom. Okay, sir. Seryosong pagsang-ayon ni Maya at hindi mapigilang matawa ni James. Napatutup sa bibig si Maya nang ma-realize niyang sinabi. Okay, James. Namula ang pisngi niya at hindi niya magawang tingnan lamang ang kanyang boss. Kagat labing tumingin siya sa labas habang ramdam niyang init ng kanyang mukha. Akala niya'y madali ang gagawin niya, but saying his name was the hard one. Takot siya na baka madulas ang bibig niya at lalo tuloy maging issue pa na baka hindi totoo ang kanilang kasal. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang ulo at marahan iyong tinap na para ba siyang isang bata. Masasanay ka rin, Maya. Wika nito. Kung pagbabasehan ang agwat ng edad nila, 11 ang kanilang pagitan. She was 27, while he was 38. Tumango lamang siya. Pagkarating sa sinasabing bahay ay hindi naasahan ni Maya na malaki iyon at may 5 kasambahay. Good evening, sir and ma'am. Bati ng Maito sa kanila pagkapasok nila sa loob. Nakahanda na ba ang isang kwarto? Tanong ni James sa mga ito. Opo, sir. Pati po mga gamit ni Mamay nakalagay na sa cabinet. Sagot ng isa sa mga ito. Mabuti. Ani James at tumingin kay Maya. Ihatid na kita sa kwarto mo. Tumawa si Maya na sinundan ni James hanggang marating ang room niya. Ito ang bumukas ng pintuan at bumungad sa kanyang laki ng kwarto. Nakalaki ng apartment niya na nirerentahan. Kung may kailangan ka, Maya, huwag kang mahiyang sabihan ako. Aalis na ako, sabi ni James. Okay, James. Sagot ni Maya. Si James ang sumirado sa pintuan. Nilibot ni Maya ang tingin sa paligid. At alam niyo mga furniture na naroroon ay mamahalin na hindi niya kayang mabili kung hindi siya mag-open ng 3 buwan. Binuksan niyang bathroom at nakitang nakarede roon ang bathtub na may rose petals na nakalagay. Amoy niyang scented rose sa loob. Pati ang kamay, nakahanda na sa kanya na matulog. Pati ang vanity table at mga skincare products niya ay nasa lalagyan. Pero masanay siyang maging independent sa sarili na hindi kinakailangan ng tulong ng iba. Malaking pagbabago sa buhay ang nangyari sa kanya na dapat niya munang sanayin ng ilang taon. Pagkagising niya ay nakabukas ng bintana ng kanyang kwarto. Nagmamadali siyang tumayo. Kinuha ang kanyang phone sa gilid ng kama at medyo nagulat siya ng 9 na siya nagising. Mabilis siyang pumunta sa bathroom upang maligo at napahinto siya sa pagbukas sa faucet nang maalala niyang wala siyang trabaho. Hindi na siya sekretary, kung hindi ay asawa na ni James Whitman. Pagkatapos niyang maligo ay lumabas siya at sa hallway nagtataka siya kung nasan ang way pababa sa hagdanan, sa kanan o kaliwa. Kaya nagdesisyon siya na sa kanan ang sundan. Habang naglalakad siya ay napunta siya sa malaking balcony kung saan kita ang malawak na hardin na may fountain sa gitna. Nilanghap niyang sariwang hangin at napangiti siya. Kung ganito araw-araw makikita niya sa pagkagising ay aaraw-arawin niyang magpunta sa balkonahe. Gising ka na pala. Nagitla si Maya at napalingon sa likuran. Magsasabi sana siya ng sir pero naalala niya ang sinabi nito. James, ang sabi ni Maya. Alis na ba tayo para sa honeymoon? Balita sa news kanina sa notif ko ang pribadong kasal na ginanap natin. Nakasuot na simpleng shirt at pants si James na huminto sa tabi ni Maya. Nakita din iyon ni James pagkabasa niya sa newspaper. Alam niya ang lawyer ng lolo niya ang may gawa niyon. I've seen that. Kumain ka na bago tayo aalis. Alaon ng flight natin. Namalikas ako ng dinaanan. Dapat sa kaliwa.
Kaya napunta ako rito pero sulit naman. Ang ganda ng view dito. Sabi ni Maya na may ngiti sa labi. Suot ni Maya ang kanyang eyeglasses. At wala nang itsura niya kahapon. She was back at how she was looking daily. Ihatid na kita. Hindi mo pa naman alam nasan ang dining area. Habang naglalakad ang dalawa, napatanong si Maya. Ilang araw nga tayo sa Maldives? 1 week. Sagot ni James. Pagkatapos, manatili lang ba ako dito? Walang gagawin? Tanong niya uli. Sa bagay na iyon ay hindi nila napag-usapan ng lalaki. Hindi. Mag-a-attend tayo ng party pagbalik natin sa Maldives. It's the day of my grandfather's 75th birthday. Meron ding family reunion 5 days noon. Hindi kasaling ilang events. Saan imbitado ako. Kaya expected na kasama ka roon. You will be hunting by media outlets. Even your moves. Sabi ni James. Bumaba sila sa may kalahating hagdanan. He continued. Hindi mo kailangan mag-pretend kung sino ka. They know your status. At hindi maiwasan ang mga negative articles. Maliban na lamang kung magkasama tayo. We need to act. To make it believe. Okay. Tango niyang sambit. But there's a worry in Maya's face that James noticed. May problema ba? Usisa ni James. Malaki ang bahay. Kung hindi mo alam, ay mawawala ka. I'll tell you pagka-uwi natin sa Maldives. Gustong sabihin ni Maya ang tungkol sa graduation ng kapatid niya at nais niyang dumalo subalit. Mawawala siya ng 1 linggo. Sana'y maintindihan siya ng kapatid. Mas mahalaga kasing matulungan niya ang kanyang boss. Wala. Nasabi na lamang ni Maya. Nang marating nilang Maldives ay hindi nila inaasahan na naroroon ang pamilya ni James sa resort na kanilang nireserve. Ma'am, Dad, bakit kayo nandito? Tanong ni James pagkalapit sa may katandaang magulang. It's our anniversary. So we decided to have it here. Sagot ng kanyang ina at hindi man lamang tinapunan ng tingin sa Maya na nasa tabi ni James. Wala naman masama kung nandito kami. Meron ba kaming hindi dapat malaman sa pagitan ninyo? Nilingon ni James si Maya at sabing, Honey, una ka na sa room natin. Okay, honey. Sang-ayon ni Maya at hinalikan sa pisngi si James. Tumingin si Maya sa magulang ng lalaki at nagpaalam. Una na po ako sa inyo. Maan pa. Bago umalis si Maya. Nang makaalis si Maya ay pinaupo si James ng magulang sa upuan sa may lobby na may round table. Alam ko po na may rason kayo bakit kayo nandito. I accepted your decision na hindi pumunta sa kasal ko. But this, looking at my wife like she didn't exist. May bahid ng inis ang boses na wika ni James. Oh, stop that nonsense, son. I know you get married just for sake of my father's inheritance. At hindi totoo ang kasal niyo. Sabi ng kanyang ama na si Leonardo. Hindi ka nagpakasal dahil mahal mo siya. It's for the sake. 2 months relationship? Sino niloloko mo? Father's lawyer doesn't believe that is real. You're the clause of the will and testament. Kailangan totoong kasal yun. Once proven na hindi. And this marriage ay purely for your own gain of the inheritance. Hindi rin ibibigay sa iyo iyon. Paliwanag ng kanyang ama. Hindi ba kayo naniniwala? I've married Maya for love. Sagot niya at huminga ng malalim. I understand if you don't, just because we decided to get married. Iyon naman sabi sa will and testament. I need to get married in 90 days. Yes, iyon nga ang sabi, son. But may clauses na finalo ang lawyer doon, within 100 days. Kailangan na ma-prove na totoo ang mahal nyo, ang isa't isa, at totoo ang kasal. Wika ni Leonardo. Hindi sinabi ni James kay Maya. Ang totoo ay, ang nangyaring kasal ay totoo at legal iyon. Totoo ang kasal. I had given the lawyer the proof, pero hindi pa rin daw sapat iyon. Nasabi ni James. Kaya kailangan talaga makuha nilang approval ng lawyer sa loob ng 100 days. Kung hindi ay, mawawala ang mana niya at pati ron ang posisyon niya sa kumpanya. Hindi niya alam bakit ginawa yun ng kanyang lolo bago pumanaw at maaring ibigay ang mana na iyon sa kanyang kapatid na si Adam, ang black sheep sa kanilang pamilya. Ayaw naman niyang mapunta sa kapatid ang lahat dahil panigurado siyang babagsak ang kumpanya sa kamay nito. It was unfair for him na nagpakahirap sa company sa loob ng 10 taon. Alam naman niyang paboritong apo ng kanyang lolo ang bunso niyang kapatid na si Adam. Kaya siguro ay ganun na lamang ang will and testament na iniwan nito. Kay Adam ay walang anumang kailangan. Nakuha na nito ang inheritance pero hindi pa siya. Alam kong mahalaga sa iyong inheritance, sweetheart. It should went well kung natuloy ang kasal niyo ni Amanda. Seeing you with Maya
We couldn't say that love you have with Amanda. Salita ng kiyang inang si Rose. Bakit hindi mo balikan si Amanda at mag-usap kayo? We like her for you. Suhesyon ni Rose. Ma'am, after what she did, mas gusto niyo pa siya? Anas ni James at tumayo sa pagkakaupo. Aalis na ako. We will reserve the other resort. Nailing na tumingin si Leonardo sa anak. Mahal mo pa rin siya, sweetheart. Hindi mo yun maitatago sa amin. Sabi ng kanyang ina. Walang salitang umalis si James dahil iyon ang totoo. May nararamdaman pa rin siya sa babae. Hindi nakipaghiwalay si Amanda. Humingi siya ng time to sort out herself. Pero nakipaghiwalay si James dahil sa sobrang nararamdamang sakit sa ginawa nito. Kahit kailan ay, hindi na siya magmamahal muli. After what she did, it shattered his heart all at once. Hindi sapat ang pagmamahal ni James at ang ginawa niya sa lahat para kay Amanda. Ngunit hindi man lang ito nagsabi sa kanya na ginawa iyon sa araw mismo ng kasal. Maintindihan niya kung bakit hindi pa siya handa, but breaking his heart at the moment at pagkapahiya niya sa lahat ng tao. Kung ganun lang ang magmahalay, hindi na siya susubok pang muli. Once is enough for him to learn from it. Pinuntahan niya si Maya sa room at nakita niya kumakain ito ng isang bread habang nagbabasa. Akala niya ay mapapansin siya nitong pumasok pero nakataon ang atensyon nito sa binabasang libro. Seeing her reactions as she went further reading until she placed her book down, muttering, siya palang may gawa noon? No. Iling pa ni Maya. Hindi siyang killer. Please no. Kinuha ni Maya ang libro at huminga ng malalim. At magbabasa sana nang mapasin niya si James na nakatayo sa may tabi niya malapit sa window. Sir, SD James, nandito ka pala. Kanina ka pa po ba dyan? Tanong ni Maya at sinarado ang libro. Hindi naman. Hindi ko alam mahilig ka pala magbasa. Kapag walang ginagawa, boring naman kung makatunganga lang ako. Paliwanag ni Maya at tumayo sa pagkakaupo. Kumusta ang pag-usap mo sa magulang mo? Iyon din, hindi pa rin sila naniniwala. Sagot ni James na kumunot ang noo. Gusto pa rin nila si Amanda. After what she did, they still want her. Naiinis na wika ni James. Kasi naging party na siya ng pamilya mo and close ang magulang mo sa kanya, kaya ganoon. Paliwanag ni Maya na tumingin sa mga mata ni James. Hindi mo pa rin matatago sa iba na mahal mo pa rin siya. Hindi ka pa rin nakaka-move on. You are still hurt and mad at what she did. Pero hindi mo madidinay na naroon pa rin ang nararamdaman mo. Napangiti si James na narinig mula sa kanya. How can you so sure? Ganun ba kadali mabasa ang mukha ko? Humalukip-kip si James. Dahil yun ang feelings ko. Mahirap mag-move on sa tao kung galit ka pa rin sa kanya at nasasaktan ka pa rin. Paliwanag ni Maya. Dahil she had been in love before and she knew the feelings of denying yourself and hating that person just to feel better. Pero hindi. It ended her heart guarded and close to cold. Mukhang base sa experience mo, Maya. Nagmahal ka na ba dati? Tanong ni James na may interest. Wala siyang alam sa personal na buhay ng kanyang sekretary. Simula magtrabaho ito sa kanya, she only known her. Gaano ito hardworking sa ginagawa. Ayaw na ni Maya iaala-alang nakaraan na nalimot niya na. Magaling ako sa bagay na iyon. Malakas ang nararamdaman ko, kaya nasabi ko iyon. Pagdadahilan ni Maya, nangumiti na may pabirong tono. I don't believe you. Sabi ni James na lumaki ang ngiti. Ayaw mo lang magkwento. Baka ganun nga. Kibit balikat ng sambit ni Maya. Aalis na pala tayo. Lilipat tayo sa ibang resort. Ani James nang maalala iyon. Bakit naman? Takang tanong ni Maya. Hindi niya inaasahan na lilipat sila. Hindi ko lang gusto ang lugar. May binok na si William at naghihintay na sa labas ang sasakyan. Sagot ni James na kinuha ang dalawang maleta. Matagal ang biyahe at pansin ni Maya na kanina pa sumusunod ang isang sasakyan sa kanila. Sumakay sila sa speedboat hanggang marating nilang Gilliland Fankoshi. Nilibot ni Maya ang tingin sa paligid at namangha siya sa ganda ng lugar. Kaagad silang nilapitan ng staff at kinuwang gamit nila papunta sa kanilang water villas. Kita ni Maya ang kulay crystal clear na tubig at puting buhangin sa ilalim niyon. May nakita rin siyang corals at mga isda. Langhap niyang hangin sa dagat at tama lang sa balat ang init sa oras na iyon. Pagkaalis ng hospitality staff ay umupo sa sofa si James. Napagod dito sa biyahe. Isang kama lang naririto. Puna ni Maya pagkakita sa king size bed. We can't book 2 bed. Someone's following us. Siguro ay reporters or someone that to your heart.
We need to act until the honeymoon ends. Sagot ni James. Akala ni Maya na hindi yun napansin ni James pero nagkamali siya. Sa unang araw ng kanilang honeymoon sa resort na iyon ay nagplano silang mag-explore sa malamig na tubig na bumabaybay sa buhangin at nagtampisaw sa crystal clear na karagatan. Hawak kami silang naglakad sa puting buhangin at pansin nila na kinukunan sila ng litrato. Kaya umakto silang sweet na sweet sa isa't isa. Tingnan mo honey, isang shell. Sabi ni James na kinuha ang kulay pink na shell at binigay kay Maya. Ang ganda nito, sabi ni Maya. Magandang gawing souvenir at kakaiba din ang kulay. Parang pink na urang na may halong blue. Sinandal ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ni James nang umupo sila sa buhangin. Tinitingnan ang papalubog na araw, James arm wrapped at her wrist. At sa mga sumunod na araw ay nag-snorkeling sila na magkahawak ang kamay na lumalangoy. Huwag mo akong bitawan, baka malunod ako. Sabi ni Maya na may bahay ng takot sa boses. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Just relax, Maya. Walang mangyayaring masama sa iyo kapag nandito ako. Pampagaang sabi ni James sa kanya. Napokus ang atensyon ni Maya sa isang pawikan na lumapit sa gawin niya. Manghayang tinitigan niyon. Look, James, ang cute niya. Tuwang sabi ni Maya at hinawakan ang shell nito. Oo, gusto ka niya. Tingnan mo kung paano siya makatingin sa'yo. Nasabi ni James na ngumiti. Gusto ko rin siya. Oh, so adorable. Sa paglipas ng mga araw, sila'y nag-venture sa iba't ibang isla. Bawat isa ay may sariling kaakit-akit na kagandahan. Naglakad-lakad sila sa punting buhangin sa beach, dadaramang lambot ng buhangin sa kanilang mga paa. Nag-enjoy sila sa masarap na lokal na pagkain, sinasariwang lasa ng sariwang isda at mga prutas na tropikal. Tuwing gabi, inaabagan nilang kahangahangang paglubog ng araw. Ang mga makulay nitong patak ng orange, pink at purpura ay nagpipinta sa langit. Napansin ni Maya ang pagbabago sa kanyang nararamdaman. Sa simula, ito'y isang banayad na init sa kanyang dibdib tuwing umingiti sa kanya si James. Isang mabilis na tibok ng kanyang puso kapag nagtagpo ang kanilang mga mata at paglapat ng kanilang labi sa tuwing kailangan nilang umakto. Hindi yun maipaliwanag ni Maya kung bakit nararamdaman niya iyon. Pero natatakot siya sa nararamdaman. Para ba'y tulad niya iyon ng dati, kung saan sobrang nasaktan siya sa huli ng taong pinangakuan niya noon na maghihintay siya. Okay ka lang ba? Untang ni James sa kanya nang mapansin itong lalim ng kanyang iniisip. Nakahiga sila sa papag ng deck with picnic blanket habang nakatitig sila sa bituin sa kalangitan. Ngumiti si Maya at sumagot na, Oo, bakit mo naman natanong, James? Hindi niya magawang tumingin dito na nasa tabi niya at isang dangkal ang layo nila sa isa't isa. Natatakot si Maya na kumpirmahin ang nararamdaman niya na unti-unti niya nang nararamdaman sa lalaki. Ayaw niyang maramdaman iyon dahil kapag hayain niyang lumalim iyon, sa huli ay siyang masasaktan. Tumingon si James sa gawin ni Maya. Dahil kanina ka pa nakatulala dyan, tinatanong kita kung nagugutom ka na ba pero hindi ka sumagot. It made me curious. Sa loob ng 1 linggo at 5 araw na kasama si Maya, napansin ni James that she was guarded up for something. She would talk to anyone and her family except herself. Pero gusto niya ang tawa ni Maya na tuwing may nakakatawa siyang naibabahagi dito nung bata pa siya. He didn't understand why he wanted to know her more. May iniisip lang ako. Sabi ni Maya na nakapako ang mga mata sa nagsisidlakang bituin. Malungkot ka ba? Tanong ni James na ikinalingon ni Maya sa kanya. Hindi. Bakit mo nasabi? Umupo mula sa pagkakahiga si James at sumagot na, I am seeing it in your eyes. Sa tuwing nag-iisa ka, napapansin ko iyon na gusto mong umiyak, pero hindi mo magawa. Nagulat si Maya sa sinabi ni James dahil sinabi nito ay totoo. Gusto niyang umiyak sa kabigatan na nararamdaman niya sa sobrang tagal na naroroon, ngunit ay lumabas ng mga luha niya. Ang tagal na nang huling umiyak siya. It was 7 years. Binabantayan mo bang galaw ko? Pabirong wika ni Maya at pilit ang tawang pinakawalan. No. Napapansin ko lang. Wika ni James. Let me tell you something. Kumunot ang noo ni Maya. Ano iyon? You've been working for 5 years with me. But it's hard for me to read you. Palagi kang masayahin, friendly to anyone, helping anyone, if you could. Parang wala kang problema at kaya mo lahat ang pinapagawa ko. And you are good at making my life a bit easy. Pero within this week,
I've realized you are doing it not because you want it to do, or you're happy with it. Like, it's a compulsory thing that became your habit. Sure, not you. Puna ni James. Nagkasalubong ang kanilang mga mata at naroroon ang gulat sa mga mata ni Maya. Ilang segundong lumipas ay iniwas ni Maya ang tingin at bumalik sa kalangitan. Mapait siyang ngumiti. Iyon ang katotohanan na sinabi ni James at nasaktan siya. Tama nga naman, the truth hurts. Tingnan mo sarili mo, James. Umaakto kang maayos ka na, pero nanatili ka pa rin nakatingin sa bawat post ng babaeng sinaktan ka. Kahit idanay mo sa sarili mo na nakamove on ka na sa kanya, pero ang totoo ay hindi. Sa tuwing umaakto tayo, alam ko ang siyang iniisip mo. Sa mga kwento mo ay siyang naalala mo, hindi ba? James furrowed. She had drew a point at him. Hindi niya alam na may ibabato ito sa kanya, na napuna rin ito. Natawa si James. Kumunot ang noon ni Maya sa inakto ni James. You are right. Mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit ay namimiss ko siya. Malungkot na sabi ni James. Maya was expected that he'll deny it, but she was surprised that he didn't. Umupo si Maya na hindi inalis ang tingin sa lalaki. Kung mahal mo siya, kausapin mo siya, sabi ni Maya. Dahil masakit kung hayaan mo lang siyang umalis at isipin na I'm fine without her. But as the days pass, James, lalo kang masasaktan. Naroroon iyong regret na kung nagpapakatotoo ka sa sarili mo, baka ang ibang kalabasan. Puno ng damdamin na boses ni Maya na nalalabo ang mga mata. Because there will be no second chances if you let her go totally. Mahina na sabi ni Maya at tumaya sa pagkakaupo at tumalikod. Isipin mong sinabi ko, magbibihis muna ako para sa dinner natin mamaya. Humakbang siya papaalis sa oras na iyon. Bigla na lang tumulo ang luha niya. James watched Maya left. She sighed. So that's it. Nasabi ni James sa sarili. Nakita niyang may kapighatian sa boses ng babae. Ganun ba yun kahirap aminin sa sarili mo, Maya? Naiiling niyang sabi. At hindi niya maikakaila na gusto niyang malaman ang parting iyon ng babae. Nagising si Maya at napatingin sa nakatalikod na lalaki sa harapan niya na mahimbing ang tulog. Umalis siya at kumuha ng coat. Lumabas siya sa villa at nagtungo sa dalampasigan. Minamasdan ang karagatan sa gitna ng bukang liwayway. Naalala niyang napag-usapan nila kagabi. Ayaw niyang magaya si James sa kanya. That she let go of someone she loved. Masakit lalo na kapag ang pangarap niyong dalaway ginawa nito sa ibang babae na dapat sa inyo. Dahil takot ka na sa huli ay hindi ka pa rin sapat at magkakahiwalay pa rin kayo. Sa tuwing nakikita niya gaano kasayang lalaki sa mahal nito, ay nasasaktan siya. Dahil sana siya iyon. Pero alam niyang hindi siya sapat sa lalaki at baka masasaktan niya lang ito sa huli. When she was mess of herself at hindi alam ang gagawin sa buhay, not following a constant repetitive things to do. Hindi nga niya maintindihan ang sarili pero naroroon. At naroroon talaga ang pagsisisi niya. He waited for her, but she didn't. She chose to let go him. At maging masaya sa iba. Takot siyang masaktan kung ito ang mangiwan sa kanya. Ay mas gugustuhin niyang tapusin ang lahat kung nakikita niyang hindi ito masaya sa kanya. At hindi niya malang magawang magkaroon ng oras dito dahil inuna niyang pag-aaral. Isang malalim na buntong hining ang pinakawalan niya at umupo sa puting buhangin. Iyakap ang tuhod and her chin rested on her knees. Ayaw niyang maalalap ang bagay na iyon dahil naroroon pang panghinayang niya at nasasaktan siya dahil siya mismong dahilan noon. Takot nga siyang magmahal. Iyon ang katotohanan dahil she was advanced in thinking. At someone na mangyayari na hindi pa naman nangyayari. May nagawa na siyang katapusan in order for her to keep her heart unbroken. Pero sa huli nawasak din iyon. Siya mismong gumawa. She was always the problem. Pinahid ni Maya ang luha sa mga mata. Sa remaining ng mga araw ay naging mas malapit ang dalawa sa isa't isa. At unti-unting mas nahulog si Maya sa kanyang boss. He was caring and sweet. At hindi niya akalain na he's like an open book to her. Iba ito kapag nasa work. He was serious like you can't easily please him. At napaka-perfecto nito. He spoke what's wrong at ano ang totoong mali. Para wala itong kinakatakutan. Hindi ko alam. Takot ako sa gagamba. Share ni James kay Maya na natatawa. Habang nasa roof deck sila. Leaning against the railings habang umiinom ng beer. Dalawang nang naubos si James. Samantalang hindi pa nangalahati ang naubos ni Maya. Bakit?
Ang liit kaya ng gagamba para matakot ka? Wika ni Maya na nangingiti habang sumisimsim. Hindi ko alam. Siguro when I was 3, a spider bitten me. Halos lahat ako lang ang nagkukwento. Ikaw naman. Ani James and softly laughed, his green eyes staring at her deeply. He swallowed hard and said, "Anong kinakatakutan ni Maya?" Iniangat ni Maya ang tingin sa kalangitan at nilanghap ang sariwang hangin ng dagat. Wala akong kinakatakutan na hayop o insekto. James smiled wide and net, looking away from her. Pero meron akong kinakatakutan. Tumango si Maya. Ano iyon? Puno ng interesadong sabi ni James. Bumaba ang tingin ni Maya sa hawak ng malamig na can beer. Mahirap sa kanya na sabihin niyon sa lalaki. Dahil hindi niya pa nagagawang sabihin niyon sa iba, kahit close pa niyang pinsan. Tumawa si Maya at sabing, "Wala. Come on Maya, I won't judge you kung yun man ang ikinakatakot mo." Ani James. I share mine, kaya ikaw rin to be fair, promise. Taas ni James sa isang kamay. I would judge you. Gusto ko lang mas kilalanin ka ng mas mabuti. Sumulyap si Maya sa lalaki at nagdadalawang isip pero sa huli ay sinabi niya, "To get my heart broken." Pero tumawa siya. It did. Naluluha ang mga mata niya. Yun ang unang pagkakataon na bubuksan niyang sarili sa kanyang boss. Did he cheat? Tanong ni James. Umiling si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Hindi. We were almost perfect for each other. Nangako siya noon na babalikan niya ako nang kinuha siya ng ina niya sa Canada upang doon mag-aral. Nangako kami maghintay sa isa't isa. Pero sa huli ay sumuko ako. At hindi ko tinupad ang pangako namin sa isa't isa. Huminga siya ng malalim at ang bawat salita ay parang tinutusok ang kanyang puso. Sa huli, ako rin palang masasaktan sa mga ginawa ko. Pinagsisihan kong pinakawalan ko siya. Mahinang sabi ni Maya at may halong pagtawa. Gusto ko siya ng sobra, ngunit natatakot akong magmahal ng lubusan at mawala sila sa dulo. Uminom ng beer si James at ngumiti ng may lungkot. Naiintindihan kita sa mga nararamdaman mo. Ayaw mong masaktan, ngunit mas maganda ng subukan kahit masaktan ka sa huli. Iwanan ka ng taong minamahal mo sa altar. At least, alam mo hindi mo tinago yung mga damdamin sa dulo. Tama ka. Wika ni Maya at ininom ang beer at malamlam na tiningnan ang hawak. Kung magmahal man ako uli, I will never let him go. Bumuntong hininga si James na kumuha ng panibagong beer. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ako magmamahal pa. Pero, he trailed off at tiningnan si Maya na nakatingin sa malayo. Habang nilalaro ng hangin, ang may kahabaan niyang buhok. Mahal mo pa rin siya, James. Don't let her go. Sabat ni Maya na hindi tinapunan ng tingin ang lalaki. Maya. Biglang tumunog ang phone ni James at nakita ni Maya na si Amanda ang tumawag. Kagad iyong sinagot ni James at malungkot na tiningnan ni Maya si James na lumabas sa pintuan sa roof deck. Kinabukasan ay huling araw nila sa resort and tomorrow they coming back home. Hindi niya napansin kagabi si James na umuwi pag-alis nito. Nag-alala tuloy si Maya kung nasa nito. Binuksan niya ang phone at unang bumungad sa kanyang message ng pinsan niya. Be, tingnan mo ito. Pinindot ni Maya ang link na binigay ni Elizabeth at napaawang ang bibig niya sa nabasa. James Whitman with his ex-fiancée at Jilly. Isang larawan ni James at Amanda sa restaurant ng resort kung saan magkayakap ang dalawa. 2 hours nang nakapost ang news at marami iyong komento kasama ng share. Bakit ako nasasaktan? Tanong niya sa sarili. At ang palad ay nasa dibdib kung nasa ng puso niya. Biglang bumukas ang pintuan ng villa at pumasok si James na may dalang breakfast. Kumain na tayo, Maya. Nakangiting sabi ni James. Ngunit pansin ni Maya na tila hindi nakatulog ang lalaki at pansin ang eyebags nito. Umuwi ka ba kagabi? Tanong ni Maya. At umupo sa mesa kaharap si James. Oo, mga 2 na ako umuwi. Pero hindi ako makatulog kaya nagpahangin ako sa labas. Paliwanag ni James sa kanya. Magkasama kayo ni Amanda. Sabi ni Maya at pinakita ang news sa online. Kinuha yun ni James at tiningnan. It's last night. Nandito si Amanda kahapon dumating. At tinawagan ako upang sabihin ang nangyaring aksident sa brother niyang si Lucas. I need to call William to delete the post. Lumabas sa villa si James at tinawagan ang sekretary nito.
Samantalang tahimik lamang si Maya na hinintay ang lalaki. Tumunog ang phone niya at nakitang may panibagong news. Napatingin siya sa may bintana. Ang litrato ni Maya at James sa loob ng living room. Na tila ba nag-away silang dalawa. Kung pagbabasihan lang ang anggulo ng larawan. Kung ganito araw-araw ang buhay niya, bawat galaw ay naroroon ang paparazzi. Hindi niya kayang mabuhay ng ganon. Tila ba wala siyang pribadong buhay. Bumalik si James na madilim ang mukha. Problema, James? Takang tanong ni Maya. Did you tell someone? Wala akong sinabi tungkol dito. Bakit? Ano bang nangyayari? Kinakabang sabi ni Maya. Maya, may panibagong news na nagsabi na hindi totoo ang kasal sa pagitan natin. At dahil lang sa mana kaya ginagawa natin ito. Binayaran kita upang gawin ito. Inis na sabi ni James at napasuklas sa buhok gamit ang mga daliri. James, wala akong sinabi kanino man ang tungkol sa plano mo at sa kasal. Paliwanag ni Maya at hinawakan ang kamay ng lalaki. Maari kayang nalaman nila na hindi totoo ang kasal? Baka yung taong inasahan mo sa bagay na iyon. Totoo ang kasal, Maya. Sabi ni James. Kumunot ang noo ni Maya. Anong totoong kasal? Ang nangyaring kasal sa ating dalaway, totoo iyon. It's legal. Ani James, na pinaupo niyang nakatulalang si Maya sa couch. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa iyo. Alam kong hindi ka papayag kapag totoo iyon. At sobrang kailangan ko ng tulong mo kaya nagawa ko iyon. James, sana sinabi mo sa akin. Hindi ngayon. Nakaramdam ng sakit si Maya sa katotohanan. Naniwala siya na hindi iyon totoo. Pinakaayaw niyang taong sinungaling pero napagtanto niya. Ang ginawa nila sa pamilya nito, pati sa pamilya niya, at sa mga tao ay mali. Papayag ka ba kung totoo yun? Tanong ni James na ang mga mata ay nakatingin sa kanya na may lungkot. Isang iling ang binigay ni Maya. Hindi ko pinangarap na totoong ikasalupang manloka ng tao, James. Naintindihan kita, Maya. Huwag muna natin pag-usapan ng bagay na ito. Kailangan nating bumalik at ayusin ang problema. Tutulungan mo ba ako? Nasa mga mata ni James ang pakiusap. Bumuntong huminga sa Maya. Anong magagawa niya? Nangako na siyang tutulungan si James. Tumango siya. Niyakap siya ni James at hinalikan siya sa labi ng ilang segundo na hindi niya inaasahan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa kakaibang nararamdaman. Thank you, Maya. Tuwang sabi ni James. Iniisip ni Maya na baka may nararamdaman din si James sa kanya, kaya iyon nagawa. Pero paglingon niya sa di kalayuan ay ang reporters. Puno siya ng dismayado sa katotohanan na it was an act. Pagka-uwi nila ay maraming reporters sa labas ng airport. Sa kabilang daan tayo dadaan. Sabi ni James, hawak ang kamay ni Maya. Underground parking sila nagtungo kung nasa naghihintay ang sasakyan sa kanila. Tahimik na nakatutok si Maya sa phone. Habang kausap ni James ang magulang, napatingin si Maya sa litrato nila na nasa living room, kung saan hinalikan siya ni James na may caption. Mr. and Mrs. Whitman are still together after what her husband did. Pupunta kami mamaya sa reunion, Mom, sabi ni James at inend ang call. Balak ni James na tumingin sa phone ni Maya upang tingnan ang binabasa nito. Kaganiin off ni Maya ang screen ng phone. Anong oras ang family reunion nyo? Tanong ni Maya kay James. Mamayang 6 ng gabi. May pupunta tayong charity gala mamayang 1 Sagot ni James. May oras ka pang magpahinga. Sinandal ni Maya ang ulo sa balikat ng lalaki. Gisingin mo na lang ako kapag nasa bahay na tayo, Han. James wrapped his arms around her shoulders before saying, Sure, Han. Pagkarating nila sa charity gala, marami ang kilala ang dumalo. At isa sa inaasahan ng lahat ay si James Whitman. Pagkarating ng sasakyan kung nasan lulan sina James at Maya, maraming reporters ang nakahilera. Bumaba si James, dashing in his white tuxedo. Habang nakasuot ng puting tulips dress si Maya, nahapit sa makorba niyang katawan, and she was looking stunning on it. Nakapulupot ang braso niya sa braso nito. Habang naglakad sila sa carpeted floor, ay saktong dumating si Amanda. Gorgeous sa red dress nito, kasama ang escort nitong leading man sa bagong pelikula, si Cade Lothar. Akala ni Maya hihinto si James upang tingnan ang ex-fiancé nito, pero diretso lamang sa loob ang lakad nila. Maraming lumapit kay James sa loob and greeted him. James Whitman, buti nakarating ka, sabi ng gwapong lalaking lumapit sa dalawa. Cole, hindi ko inaasahan na nandito ka. Nakangiting sabi ni James at niyakap ang lalaki saglit. Hello, Mrs. Whitman. At last, I've met you. I never expected the two of you before to be in a relationship and get married. Sabi ni Cole.
na nakangiti nakita ang ngipin. Ngumiti lamang si Maya. Hindi mo kasamang asawa mo? Tanong ni James. Mahirap na. Malapit na kasi siyang manganak. Congratulations sa kasal nyo. Hindi mo mala ako inimbitahan. Sabi ni Cole. Pribado kasi ang kasal. Paliwanag ni James. Balita ko ay kasama sa auction ang likha ng painting ng iyong ina. Naglakad ang 3 papunta sa upuan. Oo, 5 sa mga painting niya. Sagot ni Cole. Makatulong sa mga orphanage at sa education sa mga nangangailangan. Umupo sila sa upuan sa harap kung saan sila nakapwesto. Napatingin si Maya, ni Nicole at James. At sa katabi naman ni James ay si Amanda na bagong dating kasamang escort nito. James, dumalo ka pala. Nakangiting sabi ni Amanda at nagbeso-beso kay James. Umuwi kami ng asawa ko para dito. Sagot ni James na nakangiti. Hinawakan ni James ang kamay niya at pinisil. Ngumiti si Maya kay Amanda at hindi siya pinansin ng babae hanggang nagsimula ng auction. Iyon ang unang beses na makakadalo siya ng ganong ingranding lugar. Madalas kasi nunay, si Amanda ang kasama ni James. May binulong si Amanda kay James at tumango lang ito. At humawak ang kamay ni Amanda sa braso ni James. Nakatuon ang atensyon ni James sa harapan at tinaas ang kamay sa isang painting. Ladies and gentlemen, if I could kindly have your attention please. Sabi ng auctioneer. We have some truly remarkable items up for bid tonight. In all the spirit of giving. Our first item is an original painting by the renewed artist, Maria Loretta. Her work has graced galleries worldwide, and this piece is truly a collector's gem. We'll start the bidding at 50,000. Who'll make the first offer? Patuloy ng auctioneer. 1 million, sabi ni James. A fantastic start, 1 million for Mr. Whitman. Do I hear 1.2 million? Tinaas ni Amanda ang kamay. 1.2 million. Miss Collins goes for 1.2 million. Anyone going higher? 2 million, sabi ng isang matandang lalaki sa likuran. 2 million, going once? What do you think of the painting, Maya? Bulong ni James kay Maya sa tenga. Ang mainit itong hiningay, kumiliti sa kanyang tenga. Hindi nakataon ng atensyon ni Maya sa painting, kung hindi sa may gilid ng stage kung saan nakatayong isang lalaki. Painting? Kaagad na tumingin si Maya sa painting. Tinaas na Amanda ang kamay. 3 million. Nakatingin lang si Maya sa nangyayari. 3 million for Miss Collins. Going twice? Sabi ng auctioneer. Naghihintay pa na may magsabi. Maganda, sabi ni Maya. Gusto mong kunin? Do you like it? Bulong na bali ni James sa kanya. Umiling si Maya. Nagtataka bakit natanong ni James ang bagay na iyon. Sold to Miss Collins for 3 million. Thank you for the generosity. All proceeds will go towards our charitable cause, sabi ng auctioneer. Our next item is... Nagpatuloy ang auction at napansin ni James ang tingin ni Maya sa ibang direksyon, kaya tiningnan niya iyon kung sino. Kumunot siya nang makita ang isang lalaki sa may stage at napagtanto ni James na iyon ang head ng isa sa charity foundation na kabilang sa fundraising, Timothy Gallardy. Isang katanungan ang gumugulo sa kanya. Kilala ba ni Maya ang lalaki? Bakit doon ito nakatitig? Hindi niya alam bakit naiinis siya. Hinawakan niyang baba ni Maya na nagitla sa kanyang ginawa at pinaharap sa kanya. May problema ba? Takang tanong ni James kay Maya na kumurap. Stop looking at anyone. May mga matang nakatingin sa atin. Sabi ni James na halos magkalapit ang mukha nila. Tumango lamang si Maya at lumayo kay James dahil namumula ng mukha niya sa ganun kalapit sa lalaki. Kaya tinuon niya na lamang ang tingin sa auctioneer. James, aalis ka ba ngayon? Can we talk? Sabi ni Amanda na kumakalingkisay parang aas sa braso nito. Napansin ni Nicole na napataas ng mata at bumulong kay Maya. Are you not jealous? Kumunot ang noong napatingin si Maya sa katabi. Jealous of what? Those items? Umiling si Cole na natatawa. I mean, look at your side. Tumingin si Maya at nakitang nagbubulungan si James at Amanda. Pero seryoso ang mukha ni James samantalang parang nagbibiro si Amanda. Kailangan ba umakto siyang nagsiselos? I trust James. Sagot lamang ni Maya. Pero ang totoo ay, may party sa kanya na nagsiselos. Pero wala naman siyang karapatan sa bagay na iyon. Alam mo mahal pa rin ni James ang babae. Bakit naman siya aasa kung alam naman niya ang papel niya? Asawa ko? Hindi ganyan. Kung makaselos ay, naku. Kwento ni Cole.
Para siyang mama ko, bantay sarado ako noon. Pinayagan lang ako kasi nandito ang kapatid niya, si Timothy Galordi. Nag-held nito. Asawa mo ang kapatid ni Timothy? Si Christina? Hindi makapaniwalang sabi ni Maya. Kilala mo si Christina? Tumango si Maya. Magkakilala kami noon, matagal na. Malungkot na sabi ni Maya. Ang totoo ay naging kaibigan niya si Christina nung sila pa ni Timothy. Really? Sasabihin ko sa wifey ko pagka uwi ko. Nakangiting sabi ni Cole. Siguro matutuwa ito na makita ang dati niyang kaibigan. Hindi inaasahan ni Maya na hinawakan ni James ang kanyang waist at pinalapit sa kanya. Kaya napatingin siya sa lalaki with his hard expression, throwing at Cole. Han, may problema ba? Tanong ni Maya at napansin niya na wala sa tabi ni James si Amanda. Nothing. Ano tingin mo sa vase na iyon? Gusto mo ba? Tanong ni James. Tumingin siya sa vase. Ongoing pa rin ang prices sa nasabing original artwork ng kilalang potter. Okay siya, maganda. Hindi pa nga siya natatapos magsabi ay tumaas ng kamay si James. 5 million. He bitad. Sold from Mr. Whitman for 5 million. Announce ng announcer. 5 item ang napanalunan ni James sa auction. Napanay tanong ito kay Maya kung gusto ba niya. Pagkatapos na yun ay fine ang dining ng mga pagkain habang nanonood ng live performance ng isang classical na banda. Iniwan ni Maya si James sa kanilang table habang kausap nito ang dalawang kaibigan, sina Alexandro at Grace na huling dumating at hindi nakadalo sa auction. Pagkalabas niya sa comfort room at sa hallway, nakasalubong niya si Timothy. Nagulat ang lalaki nang makita siya. Maya, Timothy? Nasabi ni Maya. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa lalaki. Parang kailan lang, nasabi ni Timothy at tumingin sa kamay ni Maya na may palasingsingan. Ngayon ay asawa ka na ng isang Whitman. Ngumiti siya ng pilit at sabing, Oo nga, ang bilis ng panahon. Kumusta ka na, Timothy? 7 taon nang wala siyang balita sa lalaki. Heto, maraming pagbabago sa buhay. I'm happy for you, Maya. Ngiting sabi ni Timothy. Akala ko ay wala kang balak magpakasal, but sometimes we didn't expect how life turned out. Nilunok ni Maya ang bikig sa kanyang lalamunan na pinipigilan huwag maiyak. Tumango siya. Funny to think, pero tama ka. May asawa ka na ba, Timothy? Umiling si Timothy. Wala pa akong plano sa bagay na iyan, siguro. Nanatili pa rin ako sa isang bagay na alam kong hindi matutupad pa. Naghinayang nitong sabi. I'm sorry, noon, Timothy. Puno ng emosyong sabi ni Maya. Hindi niya nagawang humingi ng sorry noon sa lalaki. Naintindihan kita noon, Maya. Hindi ako nagalit sa desisyon mo. Sagot ni Timothy at pinahid ang luhang umalpas sa mga mata ni Maya. May planong nakalaan para sa atin, Maya. Alam ko naman na hindi talaga tayo. Wika ni Timothy at niyakap si Maya. Masaya akong nasan ka masaya. Han. Boses ni James sa di kalayuan na papalapit sa gawi kung nasan si Maya. Kumala sa pagkakayakap si Maya at nakita niyang galit sa mga mata ni James. Sa unahan ay may 2 reporters na naroroon. Her heart sunken of the mistake she had done. Han, si Timothy. Pagpapaliwanag sana niya pero hinawakan ni James ang kamay niya at hinila palayo. Duman sila sa kabilang hallway kung saan may pintuan. James, hindi ko sinasadya iyon. Wala kaming ginawa ni Timothy upang maging issue. Paliwanag ni Maya, binuksan ni James ang pintuan at bumungad sa kanilang malawak na field na grass. Alam mo naman na may matang nakasubaybay sa atin, Maya. Buti ay nakiusap ako sa 2 reporters na naroroon na huwag i-post ang litrato at i-delete iyon. Paliwanag ni James at sinuklay ang buhok gamit ang daliri kaya naging messy iyon tingnan. Hinawakan ni Maya ang kamay ni James. Sorry, hindi na mauulit iyon. Sabi ni Maya na tiningnan ang maganda nitong mga mata na tila ba may sinasabi na hindi niya babasa. Tinitigan lang ni Maya si James ng matagal at hinintay naman ni Maya na may sasabihin nito. Hinawakan ni James ang kanyang pisngi. May takot sa mga mata nito at binitawan ang pagkahawak nito sa kanyang pisngi. Just don't mess up, Maya. Malamig na sabi ni James. Umuwi na tayo. Nakaramdam si Maya ng inis sa sarili dahil alam niyang na-disappoint ang kanyang boss. Alam ni Maya na may nais na sabihin sa kanya si James, ngunit hindi nito masabi. Na nagbigay ng katakahan kay Maya sapagkat ay kilala niya ang boss na nagsasabi kahit iyon ay mapanakit na katotohanan.
Pagka-uwi nila ay umalis si James na walang sabi sa kanya kung saan ito pupunta. Bumalik lang ito 30 minutes bago ang reunion ng family nito. Napapansin ni Maya na tahimik ito at malalim ang iniisip sa loob ng biyahe hanggang marating nilang hotel. Saan held ang reunion ng Del Avero families. Hindi inaasahan ni Maya na maraming naroroon, pati si Amanda ay naroon din kasamang magulang ni James. Son, come here. Nakangiting sabi ni Rose sa anak. Pagkapasok ni James kasama si Maya. Lumapit ang mag-asawa. Hindi malang pinansin ni Rose si Maya. Ano iyon, ma'am? Nandito si Lola Anastasia mo at nais kang makausap. Sagot ni Rose. Kasama nito si Amanda na napakaganda sa midnight dress. Huwag mo na isama ang asawa mo. Dito na lang muna siya sa akin upang makilala ko siya ng lubusan. Sinuliya pa ni James si Maya. Nakaagad tumangong sabi, I'll stay with your mother, hon. Pagkaalis ni James ay nawala ang ngiti sa labi ni Rose at bumaling kay Maya. Sumunod si Amanda sa kung saan si James. Maya, maupo tayo. Ani Rose motioning Maya na umupo sa table sa di kalayuan sa kanilang dalawa. Pag-upo nilang dalawa ay dumating ang waiter at naglagay ng 2 champagne. Mukhang may sasabihin ang ina ni James sa kanya. Isip ni Maya na medyo kinakabahan siya kung ano man ang kanilang pag-uusapan. Maya, alam mo naman na hindi kami pabor sa iyo. Prank ang sabi ni Rose. Opo, mahinang sabi ni Maya. Sumimsim ang champagne si Rose at tumingin ng seryoso kay Maya. Mahal mo ba ang anak ko? Yumuko si Maya. Dahil sa totoo ay, unti-unti na siyang napapamahal sa lalaki. Ngunit hindi siya nito gusto. Mahal ko po siya. Sagot ni Maya na tumingin sa mata ng babae. Sabi lang nito. At walang salitang iniwan siya sa mesa na roon. Kinuha ni Maya ang champagne at inubos ang laman niyon. Wala ni isang man lang lumapit sa kanya sa mesang iyon. Tumayo si Maya at lumapit sa isang grupo sa kung saan nag-uusap ang mga ito. Habang wala si James ay, kausap ni Maya ang mapinsan nito na puray professional na. Hindi ba't medyo mahirap ang pag-a-adjust sa mundo ng mga Del Avero? Lalo na si James. Naku, kilalang tao at reporters ay nasa kanya. Sabi ni Alex na isa sa pinsan nito. Si Maya ay bahagyang tumawa. Oo, it's definitely challenging sa una hanggang sa natutunan ko nang mag-adjust. Talaga? Paano ka nakapag-a-adjust sa mga ganyang bagay? Dahil ako, naku. Hindi makapaniwalang sabi ni Ella. Kung mahal mo isang tao, tatanggapin mo kung anong klase ang buhay niya. Paliwanag ni Maya. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, napansin ni Maya na ang mapinsan ni James ay natutuwa sa kanya. Samantala sa malayo, natapos ng pag-uusap ni James sa kanyang lola, ay nilapitan niya si Maya, wrapping his arms in her waist. Mukhang nagkakatuwaan dito ah. Nakangiting sabi ni James. How's my wife? Ngumiti si Maya na sumagot. Okay lang naman ako, natutuwang kasama ang pinsan mo. Totoo yan James, sobrang swerte mo kay Maya, sabi ni Tina. Ngumiti ng malaki si James. Oo, totoo yan. Napakaswerte ko talaga. Ani James at hinalikan si Maya sa pisngi. Nagpatuloy ang kanilang masayang pag-uusap habang inilalabas ang mga kanilang pagmamahalan. Sa mga dumaan na araw ay palaging laban si James at Maya sa balita na palaging magsama sa mga parties, charities at gala. Kausap ni James ang lawyer sa loob ng office nito. You have 2 weeks left, Mr. Whitman, and the inheritance will be given to you. Sabi ng lawyer na inayos ang eyeglasses nitong suot. I hope this marriage is not fake. Tumayo ang lawyer. Muna na ako. Okay, sabi ni James. May malaking ngiti sa labi niya at agad niyang tinawagan si Maya. Ngunit hindi nito nasagot ang tawag niya. Kaya nagdesisyon siyang puntahan nito sa bahay upang ibalita sa babae ang sinabi ng lawyer. At may nais din siyang sabihin dito. Ngunit dumating si Amanda papasok sa kanyang office. May pupuntahan ka James? Tanong ni Amanda na lumapit sa kanya. Ano ginagawa mo dito? Tanong ni James. Bigla siyang hinalikan ni Amanda na hindi inaasahan ni James at hinulak niya ito. Amanda, tapos na tayo. Wala kang karapatan na gawin iyan. Alam kong mahal mo pa rin ako, James. Just don't deny it. Sabi ni Amanda na pinulupot ang braso nito sa kanyang leegan. Tinanggal iyon ni James at sabing, hindi na kita mahal, Amanda. Sinabi ko na sa iyo ito. Tumawa si Amanda at wika. You are lying, James. Ayaw mo lang aminin sa akin. This marriage you two are not real. In fact, James, my hand told me that she just helped you for the inheritance. Kumunot ang noo ni James
Mas maniniwala siya kay Maya kaysa sa sinasabi ni Amanda. Kilala niya si Maya na hindi sasabihin kahit kailan ang sekreto nilang dalawa. Palaging naroroon si Maya na sumuporta sa kanya sa bawat desisyon niya. Hindi man lamang ito nag-complain at totoo sa sinabi nitong tulong sa kanya. Sa bawat araw na magkasama sila ay nasanay na siyang naroroon ng babae at napapagaan ang loob niya. At natatakot siya na isang araw ay mawala ito. Kaya balak niyang aminin ang kanyang nararamdaman sa dating sekretarya. Isa pa ay masarap itong magluto at hindi nagiging boring ang araw dahil sa madaming ideya nito na how to kill boredom, and he loved her laughed over her corny joke. You are slandering someone here, Amanda. Kilala ko ang asawa ko. Diing sabi ni James. Ikaw dito nagsisinungaling. Natawa si Amanda. Am I? May paghamon sa boses nito. James, I know you didn't love Maya. Someone had told me that the marriage is a sham for your inheritance. Hindi ba? Nagulat si James sa narinig. Akala mo hindi ko malalaman? You just wanted me to get jealous. At oo, nagsiselos ako, James. Ikaw ang unang nakipaghiwalay sa akin. Hindi pa ako handa. Hindi mo ba naiintindihan? Masamang loob na wika ni Amanda. Sadyang ma-pride ka lang, James. Ayaw mo lang aminin. You know how much I miss you so much. Naiiyak na sabi ni Amanda at tinawakan ang mukha ni James. We could start again. I will marry you this time. Tinitigan ni James si Amanda sa mga mata na walang ekspresyon sa mukha. Inalis niya ang kamay nito na tilabay, nandidiri. You love me, Amanda? Tanong ni James. Oo, I love you, James. Isang-isang sumilay sa gwapong mukha ni James. Hindi mo na mabibilog ang ulo ko, Amanda. Hindi mo ako mahal ng totoo. Dahil kung totoo iyan, she would be fucking any guys behind my back. Nanlaki ang mga mata ni Amanda. Hindi totoo iyon, James. I swear. Hindi alam ni Amanda paano nalaman iyon ni James. O baka matagal nang may alam si James sa bagay na iyon. Nanlamig si Amanda. Ikaw lang lalaki sa buhay ko. Sabi ni Amanda na umiiyak. James, hindi ako ganung babae. The pain was in James' face as he uttered. I did love you, Amanda. Pero mabuti na lamang sinabi ni Eliza ang pinaggagawa mo. Proving me with CCTV footages. Sa mismong penthouse na ibinigay ko sa iyo, kinagawa ang bagay na iyon. No, James. Mabuti na lamang ang ginawa mong pagtakbo sa kasal natin. Ngayon, nalaman ko ng katotohanan. Salamat, Amanda. Mapait na bigkas ni James at nilampasan ng babae. James, hindi totoo iyon. Hinawakan nito ang braso ni James, pero hinawi niya iyon. Don't touch me. Iyon ang isa sa dahilan. Bakit nakipaghiwalay ako sa iyo? Kaya huwag mo nang tangkain pang magpaliwanag. Galit na sabi ni James na hinarapan ng babae. I am not letting you go, James. Hindi mo makukuha ang inheritance mo. Alam ko ang kasal niyo ng sekretary mo ay para sa bagay niyo yun. You are lying with all the people, James. The marriage is purely made upang makuha mong inheritance. May record ako nag-usap kayo ni Maya sa office mo. Banta ni Amanda. Hindi mo alam na may recorder ako nakalagay sa office mo. Because I don't trust you na wala kang ginagawa ng sekretary mo. I'll post it sa social media, ang recording. Nagsisinungaling ka lang, Amanda. Naiinis na sabi ni James. His jaw clenched. Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi na kita mahal. Tanggap po iyon, James. Pero hindi ko hayaan na maging masaya ka. Natatawang sabi ni Amanda. Gusto ako ng magulang mo at nakiusap silang magbalikan tayo dahil gusto nila ako. Ayaw nila kay Maya. Why don't we get back, James? I won't tell anyone of the recording I had. You're out of your mind. Anas ni James. Kinuha ni Amanda ang phone at plinay ang record at ang boses niya at ni Maya ang narinig sa recorder. Kailangan nating mag-usap, Maya. Ano pa yun, sir? Ikaw lang naisip kong maaring tumulong sa akin, Maya. Nung isang araw, nakiusap ako sa lawyer ng lolo ko tungkol sa will and testament nito. Nung isang taon nang pumanaw siya. May problema ba, sir? Sa will and testament? Hindi may bibigay ang mana sa akin at ang posisyon ng company ko ay mawawala if I don't marry within this month. Gusto niyo bang maghanap ako ng bride para sa'yo? Ano pong gagawin ko, sir? I want you to be my substitute bride sa peking kasal na ito. Amanda stopped the recording na nakangiti, samantalang natulo sa kinatatayuan si James. Let's back together and forget everything, James. Ani Amanda na lumapit kay James. Hindi kayo popost ito sa social media. You have your inheritance
Ano sa tingin mo, James? Nagtataka si Maya kung bakit 5 araw nang hindi umuwi si James at hindi man lamang sinasagot ang tawag niya. Ang sabi ni James sa kanya ay may lakad sila sa week na iyon at iyon ay bukas na. Kaya nag-aalala siya. Kaya nagdesisyon siyang nagtungo sa kumpanya na may dalang pagkain. Mrs. Whitman, sabi ni William kay Maya pagkakita na pumasok sa loob ng office ni James. Nasaan si James? Tanong ni Maya. Hindi makatingin si William kay Maya. May problema ba? Si Sir po ay umalis noong 2 days ago after nila mag-usap ni Amanda. Sagot ni William. May narinig po akong usapan nila. Si Miss Collins po ay may sinabing record tungkol sa kasal niyo ni Sir. Galit si Sir na umalis at sumunod si Amanda na may tuwa sa labi. Tumawag ng gabi si Sir sa akin na mawawala siya ng isang araw. May sasete lang siyang bagay. Sabi nito. Sa narinig ni Maya ay kinabahan siya at nag-alala. Siguro may alam si Amanda kung may recorder ito. Pumunta si Maya sa desk ni James at tumingin sa gilid nito. Nanginginig ang kamay niya na may makitang small recorder na nakadikit and she gasped in horror. Mrs. Whitman, ano po yan? Tanong ni William. Recorder. Mahinang sabi ni Maya na hindi pa rin makapaniwala. Tinawagan niya si James pero hindi ito sinasagot ang tawag niya. Piram ako ng contact folders, William. Sabi ni Maya. Pumunta siya sa desk nito at kinarawan ang contact list. Nang makuha niyang number ni Grayson ay tinawagan niya ito. Kagad naman sumagot ang lalaki. Hello? Who's this? Mr. De Lavero, si Maya ito. Sagot ni Maya. Maya, bakit ka napatawag? Tanong nito. Mr. De Lavero, alam niyo po ba kung nasaan si James? Tanong ni Maya at tumahimik ang linya. Nag-away ba kayo? Tanong ni Grayson. Hindi, bigla na lang siyang hindi makontak. Nag-aalala lang ako. Wala siya kasi rito. Sabi ni Maya na may pag-aalala sa boses. Baka nasa country villa nila. May problema nga iyon kapag hindi nito alam ang gagawin na ilang araw itong naroroon. Sabi ni Grayson. Salamat, Mr. De Lavero. Ibaba ko na po ang tawag. Sabi ni Maya habang lumabas sa pintuan. Sumakay siya sa taxi. Sinabi sa driver ang lokasyon ng kanyang pupuntahan. 1 oras ang lumipas ay huminto ang taxi sa harap ng gate ng villa. Pagkabayad niya ay lumabas siya at malalaki ang hakbang pumunta sa gate. She pressed the doorbell pero walang sumasagot. She pressed again the doorbell ng ilang beses at bumukas ang small gate. At si James iyon na may eye bags sa mga mata. Maya? Gulat na sabi ni James pagkakita sa kanya. Nahanap ko ang recorder sa ilalim ng desk mo. Sabi ni Maya. Puno ng pag-alala ang kanyang mga mata. I just need time to think, Maya. Kaya gusto ko munang mapag-isa. Paliwanag ni James sa kanya. Naiintindihan ko iyon, James. Pero hindi lang ikaw ang kasama sa bagay na to. Pati ako. Hindi lang ikaw madadamay. Ako din. Maya pointed out. Alam na ba ng ex-fiancé mo? Tumango si James na nasa mukhang problema. Nasa kanyang recording. Ang nais niya ay magkabalikan kami. Iyon naman pala. Mahal mo siya, hindi ba? Ani Maya na deep inside ay nasasaktan. After makuha ang inheritance 6 months, pwede natin ianal ang kasal. Bumuntong huminga si James ng malalim. Hindi ko sinabi sa'yo ang tunay na dahilan. Bakit nakipaghiwalay ako kay Amanda? Maya, she's cheating behind me with other guys. Kaya kahit mahal ko siya, hindi ko kayang bumalik ulit sa kanya. Galit ako sa sarili ko dahil hindi ko alam noon na niloloko niya na pala ako. May bahid ng sakit na sabi ni James. James, nasabi na lamang ni Maya na nakaramdam ng simpatya sa kanyang boss. Naintindihan ko na ngayon. Nais niyang kasagutan within this week. Kung hindi ay, ipupubliko niyang recording. James trailed off. Mawawala sa iyo ang mana mo at posisyon ng kumpanya. Dugtong ni Maya. Tumango si James. Let's just talk inside, Maya. Pumasok silang dalawa sa loob ng villa. May naisip ka na bang gagawin? Tanong ni Maya pagkaupo sa couch. Umupo sa tabi niya si James. Meron. Pero hindi ako sigurado sa bagay na iyon. Ani James na nakatingin sa mga paa niya. Ano, James? Inangat ni James ang ulo na tumingin kay Maya. May isang tanong akong sasabihin sa iyo, Maya. Ano iyon? Puno ng kuryosidad niyang tanong. Matagal siyang tinitigan ni James. Ang mga matay, nangungusap na hindi maintindihan ni Maya. Mula nung pumayag kang tulungan ako, ikaw ay higit pa sa aking sekretarya. Ikaw ay aking naging tibay, aking kasama, aking
aking kapanalig. Pero hindi lang yun, Maya. It's deeper than words can express, sabi ni James. You've shown me a kind of love and support I never knew existed. You've seen the worst of me, and yet you've stood by my side. You've been my rock, and I can't help but fall for you, Maya. Patuloy ni James. Tumingin si Maya sa paligid, baka may reporter na naroroon, at isa yan sa akong dapat niyang gawin. Ngunit wala siyang nakita. Naguguluhan ang puso ni Maya. May halong kaligayahan at pangamba. Nahulog rin siya kay James. Pero ang komplikasyon ng kanilang sitwasyon ay labis na nagpapabigat sa kanya. James, nahirapang sabi ni Maya. Nais ko lang sabihin sa iyo ang totoong nararamdaman ko, Maya. Naintindihan ko naman kung wala kang nararamdaman sa akin. Sabat ni James na ngumiti ng pilit. Ngumiti si Maya at hinawakan ang kamay ni James at tumingin sa mga mata nito. Diba, sinabi ko noon na kung iibig man akong muli, I'll fight with it. Tumango si James na medyo kinakabahan. Ang totoo ay, matagal na rin akong nahulog sa'yo. Mahal kita, James, pero... Iniwas ni Maya ang mga mata sa lalaki. Kung hindi mo susundin ang nais ni Amanda, mawawala ang lahat sa'yo, James. Hinawakan ni James ang pisngi ni Maya at marahan iyong hinaplos. Maya, masaya ako na mahal mo ako. Yun ay sapat sa akin upang gawin ang desisyon ko. Anong desisyon na yun, James? James leaned in, brushing his lips against hers in a gentle and tender kiss. Hindi inaasahan ni Maya, pero hinalikan niya pabalik ang lalaki. Kung ano man ang desisyon ni James, pinapanalangin niya iyon ay nakakabuti. Nagising si Maya na wala sa tabi niya si James. Kinuha niya ang phone sa nightstand at tiningnan ang oras. It was already 8:30 ng umaga. Pagod pa siyang tumayo at nagpatuloy sa pagtulog. Last night, they shared a night together and remembering it. Maya smelled with sweetness in her lips. Hapon nang gumising siya at lumabas siya roon sa villa. Hinanap niya si James, pero wala roon ang lalaki. Nagtataka na tinawagan niya si James, na sinagot ang tawag niya kaagad. James, nasan ka? Nasa company ako. Taking some of my things, sagot ni James. Mag-uusap tayo pag uwi ko dyan. At ina ni James ang tawag. Pumunta siya sa kusina upang magluto ng makakain at nakita niyang pagkain sa table na nilalamig na. She turned her internet at doon nag-pop ang mga notifications sa kanya. Pinunta niya ang link at nakitang pinost ni Amanda ang recording at maraming galit sa panloloko na ginawa ni James at Maya. May isang statement report na hindi matatanggap ni James ang inheritance nito at mawawalang posisyon sa kumpanya. Ito ang desisyon ni James? Hindi makapaniwalang sabi ni Maya. Hindi nagtagal. Natanggap niyang isa pang update mula kay James. Isang video apology. Sa video na ito, humingi ng tawad si James at marin na pinagtanggol si Maya at inako ang lahat ng responsibilidad sa nangyari. James, ano bang ginagawa mo? Mahinang sabi ni Maya na naiiyak. Silang dalawang gumawa ng panloloko. Dapat ay kasali siya roon at hindi lang si James. Naiyak ng tuluyan si Maya nang magsabi si James sa video na mahal siya nito, na mali ang ginawa na rason ng pagpakasal nito kay Maya. Dahil doon ay natutunan niyang magmahal muli. Biglang nagring ang phone ni Maya. Mga tao galing sa kanyang pamilya. Pinaliwanag ni Maya ang lahat sa pamilya ang nangyari. Pero masaya siya na sa huli ay naintindihan nila ang nangyari. Gabi nang umuwi si James at may ngiti sa labi nito. Niyakap ni James si Maya at hinalikan nito sa labi. Bakit ang saya mo? Tanong ni Maya pagkatapos ng halik. Hindi ka maniniwala, ani James. Ang ano? Kunot noong sabi ni Maya. Sabi ng lawyer ay, matagal na nitong alam ang ginagawa natin. But he is satisfied that umamin ako sa ginawang mali ko and take responsibility of my action. Wika ni James sa malaking ngiti. Maya, ibibigay niyang inheritance sa akin. Hindi mapigilan ang tuwang naramdaman ni Maya sa narinig. Sinabi niya sa akin na maging leksyon iyon sa akin na huwag manloko at magsinungaling. Pero kahit wala ng posisyon ko sa kumpanya o kahit ang inheritance ko, ang mas mahalaga sa akin ay ikaw. Thank you for helping and supporting me, Maya, and for always there for me. Kahit noong sekretary pa kita. Dumuhod si James na may singsing na nilabas. Would you marry me again, Maya? Tiningnan ni Maya ang singsing at napaluwas siyang tumango. Yes, James. Pero gusto ko yung kasal na simple lang. Masayang niyakap ni James si Maya at hinalikan uli sa labi. Kung yun ang gusto mo, Maya.
Kamusta ang magulang mo nang malaman nila? Tanong ni Maya. Ngumiti ng malaki si James. Mom told me that he hated me so much for what I did. Natuwa ka pa noon? Ani Maya. James chuckled. No, niya ako sa ginawa ko sa kanila. But they forgive me. At sabi nila, gusto ka daw nilang makita. Masaya sila para sa atin. And they hated Amanda sa ginawa nito sa akin. Pinahid ni Maya ang luwas sa mga mata at ngumiti. Paano nang nakasanayan mo? Alam kong galit ang tao sa ginawa natin sa kanila. James touched Maya's face. Iyon ang kapalit ng ginawa ko. At plano kong tumayo ng company ko sa perang meron ako galing sa inheritance. This time, I want to follow my dreams of owning my own company. Susuportahan kita niyan, James. Wika ni Maya. Para sa future ng mga anak natin, Maya. Ani James. At hinalikan muli si Maya sa labi. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Ano yung natutunan sa ating kwento? Please comment down below. Maraming salamat po. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.